Ilang araw na ang lumipas mula nang barilin si Mima Alicia, ang 24 na anyos na pro-BBM vlogger, sa harap ng kanilang inuupahang bahay sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. At sa loob ng mga araw na yon, ang buong bansa ay naghihintay. Naghihintay ng sagot, naghihintay ng pangalan, naghihintay ng hustisya. Pero ngayon, ang PNP ay may pasabog. Kasi ang investigasyon na marami ang nag-isip ay maaaring matagal bago makarating sa konklusyon, ay mabilis na gumagalaw. At ang mga detalyeng lumalabas ngayon, tungkol sa mga motibo, tungkol sa mga banta, tungkol sa mga taong maaaring may kinalaman, ay nagbabago ng lahat ng ating naiintindihan tungkol sa pagkamatay ni Mima Alicia. Para maintindihan ang pinakabagong development sa kasong ito, kailangan muna nating balikan ang buong larawan. Si Alicia Lipata, mas kilala bilang Mima Alicia, ay isang 24 na anyos na political vlogger na nakatira sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Kilala siya sa kanyang matapang na mga komento tungkol sa mga issue sa bansa. Bilang isang pro-BBM vlogger na walang takot na nagpapahayag ng kanyang mga opinyon. Noong gabi ng Hulyo 16, 2026, lumabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumunta sila sa BGC. Normal ang lahat. Pero nang umuwi siya kasama ang kanyang live-in partner na si Nelby Lapang, mga 3:00 ng madaling araw, sa harap ng kanilang inuupahang bahay, 2 lalaki sa isang puting motorsiklo ang mabilis na lumapit. At bago pa man makakilo si Mima, 7 bala ang pumutok. Pero hindi lang basta random na pag-atake iyon. Ayon sa Police Colonel Joey G. Fort, ang Chief of Police ng Caloocan City Police Station, batay sa lahat ng ebidensya sa crime scene, si Mima Alicia ang tunay na target. Hindi si Nelby, hindi ang kanilang sasakyan, hindi isang pagkakamali. Si Mima, ang 24 na anyos na vlogger, ang pinuntirya. Kaya naman, agad na kumilos ang PNP. Nagtatag sila ng Special Investigation Task Group Mima, isang espesyal na grupo na nakatuon lamang sa paglutas ng kasong ito. Nagsimula silang kumuha ng CCTV footage mula sa loob at labas ng Tierra Nova Subdivision. Sinuri nila ang mga posibleng ruta ng mga suspek. At ayon sa mga ulat, may mga tao na nakita sa CCTV. Mga taong nagpunta ng paulit-ulit sa bahay na inuupahan ni Mima, bago pa man nangyari ang pag-atake. Iyon ang nagpapakita ng isang malinaw na katotohanan. Ito ay pinlano. Maingat na pinlano. At ang mga taong nasa likod nito ay matagal nang nagmamasid kay Mima. Pero narito ang bagay na nagpapakomplikado ng buong investigasyon. Maraming posibleng motibo. At ang PNP ay malinaw na sinabi, lahat ng anggulo ay tinitingnan nila. Una, ang political angle. Si Mima ay isang kilalang political vlogger. Malakas siyang kritiko ng ilang mga politiko. At ayon sa mga kapwa vlogger niya, mayroon siyang mga lumang posts at komento na naglalaman ng mga banta laban sa kanya. Kaya naman, ayon mismo sa PNP, kinumpirma nila na bago pa man barilin si Mima, mayroon ng banta laban sa kanya. Sinabi ng PNP, there was indeed a threat against him and it was proven to be correct. This is what happened to him. Ibig sabihin, hindi ito isang sorpresa para sa lahat. May mga tao na nakaalam na may banta. May mga tao na nakaalam na may panganib. At ngayon, ang tanong ay, sino ang nagbigay ng banta na iyon? At sino ang nagpatupad nito? Pero hindi lang ang political angle ang tinitingnan ng PNP. Ayon sa Northern Police District, may isa pang anggulo na aktibong sinisiyasat, ang personal na buhay ni Mima. Lumabas ang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraang relasyon, isang breakup na hindi naging maayos. Ayon sa PNP, there were some problems between them when they broke up and there were even some cases filed between the two of them. Ibig sabihin, may legal na alitan sa pagitan ni Mima at ng kanyang dating kasintahan. At iyon ay kasama sa mga tinitingnan ng pulisya bilang isang posibleng motibo. Kaya naman, ang investigasyon ay gumagalaw sa 2 pangunahing direksyon.
Ang political angle, kung ang pagpatay ay may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang isang vlogger. At ang personal angle, kung ang pagpatay ay may kaugnayan sa kanyang personal na buhay at sa mga alitang lumabas mula doon. At ayon sa PNP, mayroon na silang mga persons of interest. Hindi pa sila nagbibigay ng mga pangalan sa publiko, pero malinaw ang kanilang mensahe. Alam na nila kung saan sila titingin. Pero narito ang bagay na nagpapabigat sa buong kwentong ito. Ayon sa PNP, may mataas na posibilidad na may mastermind. Sinabi ng pulisya, there is a high possibility that there is a mastermind or someone who gave them orders. Ibig sabihin, ang dalawang lalaki sa motorsiklo, ang mga direktang nagpaputok ng baril, ay maaaring hindi ang mga pangunahing may kasalanan. May isang tao o mga tao na nag-utos, na nagbayad, na nagplano ng lahat. At ang paghahanap sa taong iyon ang pinakakritikal na bahagi ng buong investigasyon. Kaya naman ang PNP ay hindi lang naghahanap ng dalawang lalaki sa motorsiklo. Naghahanap sila ng mas malaking network ng mga taong maaaring kasangkot sa pagpaplano at pagpapatupad ng pagpatay kay Mima Alicia. At ayon sa kanilang pinakabagong pahayag, sila ay nagpapatuloy sa investigasyon ng may determination. Sinabi ng PNP, sila ay naghahanap ng mga kasabwat ng tunay na may kasalanan. At ang apela nila sa publiko, kung may alam kang anumang impormasyon, makipagtulungan sa pulisya. Pero narito ang mas malaking konteksto na kailangan nating pag-usapan. Si Mima Alicia ay hindi lang isang vlogger. Siya ay isang ina. Mayroon siyang 4 na taong gulang na anak. Isang batang lalaki, 4 na taong gulang, na ngayon ay lumalaki nang wala ang kanyang ina. At iyon ang pinakamasakit na bahagi ng buong kwentong ito. Hindi lang ang pagkawala ng isang vlogger, hindi lang ang pagkawala ng isang political voice, ang pagkawala ng isang ina. Kaya naman, ang mga kapwa BBM supporters ni Mima, ang mga taong nakilala siya sa pamamagitan ng kanyang content, ay nagtipon sa kanyang libing. Nagpahayag sila ng kanilang pakikiramay, nagpahayag sila ng kanilang galit, at nagpahayag sila ng kanilang hiling, hustisya para kay Mima. Sinabi ng isa sa kanila, I sympathize with Mima Alicia's family. I'm a fan of hers. I hope justice is served for her death. I appeal to whoever killed her or ordered her to do so. I hope we fear God. Please surrender. Iyon ang mensahe ng mga taong nagmahal sa kanya. Hindi galit na naghahanap ng ganti, kundi isang simpleng hiling, hustisya, katotohanan, at ang pag-asa na ang mga may kasalanan ay magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanilang mga ginawa. Kaya naman, habang nagpapatuloy ang investigasyon, habang sinisiyasat ng PNP ang bawat anggulo, habang naghihintay ang pamilya ni Mima ng sagot, ang buong bansa ay nanonood. At ang mensahe ng PNP sa lahat ng sangkot ay malinaw at direkta. Walang makakaligtas, walang makakatago. At ang bawat ebidensya, bawat CCTV footage, bawat testimonya, bawat digital footprint, ay ginagamit nila para tiyakin na ang mga may kasalanan ay mananagot sa kanilang mga ginawa. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. May banta bago ang pagpatay. May mastermind ayon sa PNP. May persons of interest na. Hindi ito basta isang cold case na malilimutan sa loob ng ilang linggo. Ito ay isang aktibong investigasyon na gumagalaw ng mabilis, na may mga taong determinadong hanapin ang katotohanan. Para sa isang 24 na anyos na babae na ang tanging kasalanan ay ang pagsasalita ng kanyang mga opinyon sa harap ng kamera. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa mga nanonood ng content ni Mima. Marahil ikaw ay isa sa kanyang mga tagahanga. O marahil ikaw ay isang ordinaryong Pilipino na nagtataka kung ligtas ba ang magsalita sa bansang ito. Naiintindihan kita. Ang takot na nararamdaman mo, ang pagkabigo sa nangyari, iyon ay lehitimo. Pero huwag hayaang ang takot ay maging katahimikan. Kasi ang katahimikan, iyon ang gusto ng mga taong may kasalanan. Gusto nilang tumahimik tayo. Gusto nilang matakot tayo.
Gusto nilang itigil natin ang pagtanong. Huwag nating ibigay sa kanila iyon. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo, hindi ito isang kwento ng isang vlogger na napatay. Ito ay isang kwento ng isang sistema ng hustisya na sinusubukan at ng isang tanong na kailangan nating sagutin bilang isang bansa. Kung ang isang 24 na anyos na babae ay maaaring barilin dahil sa kanyang mga salita, sino ang susunod? 7 bala. Isang puting motorsiklo. 2 lalaki na ngayon ay hinahanap ng buong kapulisan. At sa likod ng lahat ng iyon, isang 4 na taong gulang na bata na ngayon ay nagtatanong kung saan na ang kanyang ina. Ang hustisya para kay Mima Alicia ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa kanyang anak, na dapat lumaki na alam na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi basta nalimutan. Ito ay para sa lahat ng vlogger, lahat ng content creator, lahat ng Pilipinong gumagamit ng kanilang boses para sabihin ang kanilang mga opinyon, na dapat malaman na ang kanilang kaligtasan ay sineseryoso ng bansa. At ito ay para sa lahat ng Pilipino na dapat malaman na sa bansang ito, ang boses ng bawat mamamayan, kahit gaano kaliit, kahit gaano kaordinaryo, ay may halaga. At ang sino mang sumubok na patahimikin ang boses na yon sa pamamagitan ng karahasan, ay haharapin ang buong bigat ng hustisya ng bansang ito. Huli na ang dumali kay Mima Alicia. At ang PNP ay determinadong tiyakin na ang huli na yon ay hindi lang isang salita.